Business class theory. You pay twice as the economy. Hindi ko naman kailangan yan eh. Hindi ko na siya i-explain. Luxury brand. What's your top 3? You only get one life. Why not try to reach the peak of what you can reach? Going back pala dun sa luxury na ano. Let's say you went into an LV store. Okay. Yung LV store na yun, nagbebenta ng isang bag na 200,000 pesos. Okay? Body bag lang. Crossbody. Diba? Now, if you go online and check other resellers, you can get it for like 160, 170. May nagbebenta. Kahit brand new pa yan. Meron. Yeah. Ibang bansa, dadalhin nila, they'll source it out, whatnot. Pero why do you still choose to buy it from the LV store? It's the experience. Tama. It's the experience. Iba eh. Iba yung experience. Iba yung... I've had luxury purchases na dinedeliver sa bahay ko kasi reseller. Pero hindi ganun. It's not the same. It's not the same. Iba yung umupo ka Iba yung umupo ka doon. Iba yung alam mo. Iba yung accomplishment mo. Iba yung ngiti mo na alam mong hindi ka nag-window shopping lang. Iba yung ngiti mo na alam mong yung sales na kinuha yung pera mo tapos pinaprocess kasi bumili ka doon sa loob ng store. It sounds ridiculous. It sounds not practical. Pare, wala naman na tayo sa practical eh. We are not talking about any practical. And before, if you would talk to me 3 months ago, I wouldn't encourage anyone na gawin yun, na pumunta sa butika at saka bumili. Pero right now, kahit isang beses lang sa buhay nyo, kahit isang beses lang. It's the business class theory. Yes. Tama. Bumili ka lang ng isang beses. And then the rest of mga bags mo, bili mo na sa reseller. Pero isang beses lang. It's the business class theory. You will know the experience. Yeah, it's business class theory. You pay twice as the economy from point A to point B. Pero mas comfortable ka lang and mas feel mo yung respect. Pero nag-business class ka once. Kami, nag-business class kami. Shout out to EVA Air. Pinag-business class kami to Houston. Ngayon, pag bumalik kami US next year at dumaan ako sa business class at hindi ako naka-business class. Ang sakit! So, yung gastos, well, of course, libre kami nung time na yun. Pero yung ginastos mo, let's say, dun sa business class na yun, pag uwi mo, will double, triple, quadruple because of the experience, the mindset na parang hindi na ako papayag na hindi business class. Tama. Yun parang yung investment. Bumiyahe ako ito, my late okay, father. Sandali lang. Meron naman wag ka naman mag-business class to Hong Kong. Hindi na. Like, let's be real. Doon naman tayo. Ito, 9.5 hours na flight ko. Ayun, yun. Business class yun, bro. So, ever since me and my wife we went to Middle East. Yeah. Family. Pero nung lumipad kami lang dalawa. Sabi ko mag-economy lang tayo. I've never guys, walang mali sa economy ha. My gosh. I've never been economy lang ako. Walang mali doon. Walang mali sa economy. Mentality-wise. Mentality-wise, mag-iiba talaga yung perspective mo. Anyway, so nung pumunta ako doon, nag-economy lang kami. Ngayon, pabalik, kasama na namin buong family. And buong family, nag-business. Tinreat ng father ko, sabi niya, sige. So, na-try mo? Sabi ko pa, ayoko mag-business. Mahal eh. Mahal eh. Sayang pera. Gating ko doon, ganun din. 50K versus 95 or 100, almost twice eh. Pero, sabi niya, hindi, try mo lang. So, napagastos ka 50,000 more? 50,000 more. Okay. Sabi ko, sige, book tayo economy papunta pabalik, samahan na lang natin sila mag-business. Mo. Pare, since that day, I've never flown economy na. So, dumoble yung sipag mo pag-uwi mo? Syempre. Kasi in your head, yung flight ko, 50,000 pesos more expensive. Kailangan kong abutin yun exactly. So, mentality-wise. Pero wala pa tayo sa, eto ha, don't think guys na we already made it, na nakakapag-business na kami. Ang akin lang kasi. Meron pa tayong kailangan i-achieve. Ano yun? Private charter ito tayo. Ito kasi ang pananaw ko sa life in general. Life. You only get one life, as we know. You only get one life. My point is lang, why not try? Why not try to reach the peak of what you can reach? Not everyone is going to reach the same thing. Tama. Someone can be richer than the other. Someone can be more successful than the other. Pero you want to be able to try. So, dun pa lang sa simula, wag mong ilimit sarili mo na, hindi ko naman kailangan yan eh. Hindi ko naman din sinabing makukuha mo agad eh. Or makukuha mo for sure. Pero, try.
So, tanggalin, especially during our Alipin era, tanggalin nyo muna yung limits. Tanggalin nyo muna yung cap. Bahala na. I'm gonna do everything, every day, whatever I reach, I will not regret anything. Yun lang naman yun eh. So, hindi rin naman siya foolproof na pag nagsipag ka, yayaman ka. Pag nagsipag ka, magiging successful ka. Pag nagsipag akong basketball player, magiging professional basketball player. Ang yaman kasi hindi nakukuha sa pagsisave, guys. Ang yaman nakukuha sa pag-i-invest sa sarili. Kaya that's why for me, try lang. Yun lang, try. If we all try, wala tayong regrets. Tama naman. Diba? Kasi minsan may iba, kinakap na kagad. That's why I tried eh. Bumili kami sa Dior, nag-try kami. For the first time, bumili sa Dior, parang ganito pala yung experience. Ang ganda, ang sarap. Diba? And then later on, sabi ko, hindi na, I mean, hindi ko na hinahanap-hanap naman. Yes, because tinry mo. Ngayon, malalaman mo, which is for you, which isn't for you, pero na-experience mo. Honestly, when you try things that you haven't tried before, magbubukas yung mindset mo, magbubukas yung perspective mo. You can actually make more business and more self-growth. Yeah. If I wasn't able to try Lululemon, if I wasn't able to try Alo, if I wasn't able to try these sports attire, active wear na next level, I wouldn't have had the idea of Diin. Di ba? Doon ko kinuha yun eh. Bakit gusto niya yung Alo? Wala namang nakasulat. Bakit gusto nila yung Lulu? Wala namang print. Tama. So it was the branding, but at the same time, the fabric. Okay, so may branding ako, Diin. Hanap na lang ako ng fabric. When you have something with good quality and you take care of it, it will last you. But the first purchase is brand. Naman. Not quality. Wala ako pare, hindi ako naghanap nung quality tas nakita ko si Diin. Hindi. Hinanap ko si Diin. Tapos nalaman ko ang ganda ng quality. Madami din tayong purchase na pangit pala nito. Kaya kasi may mga mahal na. Oo. Di pala maganda yung quality nito. Diba? Pero binili mo dahil sa brand. Ang bilis kumupas pero binili mo dahil doon sa brand. Yes. Pero hindi ka na uulit. Hindi ka na uulit. So, it starts with brand. And you buy quality. It. Ang ganda. Bili ako ulit. So, those are two challenges that you have to overcome. First is the first purchase. Kailangan ko i-present sa yung brand na to na gugustuhin mong bilhin. Second is, nagamit mo na araw-araw, nagamit mo na how many times, bili ka ulit. Tama. So, dalawa. You need to find a way to establish the brand and then yung product mo. So, hindi pwedeng isa lang. Hindi pwede. Isa lang. It's a combination. Kaya nga sabi ko, ang branding, napakahirap, guys. Honestly, if you want to do branding and you don't have a face to do the branding, wala ka pa, hindi ka pa kilala or anything, you have to invest 90% of your capital sa marketing lang. Mahal pa naman ng endorsers. Influencer ngayon. Influencers, endorsers, content creators, lahat dyan ka magbubuhos. You did swerte it the right way. Swerte lang ako kasi meron ng muka. Meron ka ng muka, branding. Tapos pare, honestly, 50% of your content is not just lifestyle. It's about fashion. Doon ko nakikita sa yung mga suot mo. Actually, yung bumili ka na naman. Actually, even if the video is not dressing up, kunyari, yung video is nag-tennis. Yeah. I still make sure na maganda yung suot ko. Yes. So, yun yung branding mo eh. Even if hindi naman technically damit ko yung pinapakita ko sa inyo, nagyoyoyo ako, pero yung joggers ko Tom Brown. Tama. Pero nagyoyoyo ako. So, yun yung branding na nagsistick na laging maayos yung suot nitong hype na to eh. Diba? So, yun yung parang, diba? So, yun yung branding mo. I think branding is more of you need to really embrace. Kaya ang hirap eh. Sinasabi ko, ang dami kasi gusto di ba mag-start nga, like I said a while ago, na gusto mag-start ng merchandise nila, na branding, na gusto ko graffiti, gusto ko parang tribal, gusto ko parang simple plain lang, pero may something. Okay, you can, pero it's a long shot. Honestly, with the industry is so big and so crowded na, the only way that you can make a face or a name in the industry is if you are already recognized. Hindi. Tsaka bakit ba yung Lululemon? There are a lot of brands that we love now na magugulat ka, 1995 pa pala siya? Yeah, 1998 to eh. Ito 1998. Lululemon. Kailan lang siya talaga? 2010s? Sa atin nga, late na eh. Sa atin, Pilipinas nga, ngayon pa lang eh. Totoo yun. Pero, ngayon lang sumikat siya sa States, 2010s, 2015s. Pero 1998 pa yun. So, yun yung parang, dun mo ma-realize na branding grabe yung buo nila. Because of social media. And the chances of you going viral, ang laki. Ang laki. Kaya it's all about quality nga. Alam mo yung
hindi naman sikat. Sinuot lang nung isang K-pop, biglang nag-wild na yung sales. May mga ganun eh. Oh, yung ano, New Balance. May New Balance na yung Labubo. Yung jacket nung pumatay dun sa CEO sa States. Ay, hindi ko nakita yung jacket Ito lang niya. yun, di ba? Tayo, pati ba naman yun? Nakita mo? Nakita ko sa social media kasi parang may pinatay siyang CEO eh. Parang hitman siya or something. Vigilante. Tapos, na-sold out yung jacket niya. Nasuot niya nung... Sabi ko, so, ibig sabihin, tsambahan talaga, guys. Tsambahan talaga. That's why, life is a combination of sipag, luck, timing. So, ano lang ang kontrolado mo? On trying. Kasi ano lang ang kontrolado mo? Sipag. Di mo naman Control mo lang naman time mo eh. Time. Control mo naman energy mo. Energy. Hindi mo control yung opportunities. Hindi mo control yung market. Hindi mo control. Sabi ko nga eh, di ba, this podcast sana is for people to know what they don't know about us, di ba? Luxury brand. What's your top 3? Tom Brown, Ami. Ami counts, di ba? Apparel. Hindi, sige, apparel tayo. Apparel? Oo. Ako Lulu, Alo. Diin. Lulu, Alo, Diin. 3. Yun lang, talaga. Yun lang. Talaga. Wala, ano pa ba? Apparels. Etong, Apparel is active wear, di ba? Anything but clothes. Clothing. Okay. Clothes. Luxury? Oo. Luxury. Top Okay, 3 yun na. active wear yun. Active wear mo. Hindi, iba kasi. Sige, active wear mo is Lulu, Alu, Diin. and Diin. Okay. Next. Luxury? Luxury naman. Tom Brown. Tom Brown. Apparels, ha? Damit. Tom Brown, I love Tom Brown. Ami. Prada. Prada. Interesting. Ako, active wear ko. LV is also. You only choose 3. Depende ko anong klaseng damit. Yun na lang. For me naman. Anong klase? Ikaw? Luxury. Active wear ko, Lululemon talaga eh. Kasi wala namang iba eh. Lululemon for active wear na luxury. Alu, I haven't tried, honestly. What else? Wala na akong maisip. Siyempre, doon na si Diin. Meron na ako eh. Si Diin, Lululemon, yun lang eh. Yun lang kasi talaga eh. Hindi ko na luxury brand naman when it comes to forma. Damit, I like Cartier. Dior. Lagi ko na pagkaano yung Christian Dior sa Cartier, no? Dior. Damit. Dior. I like Boss. As well. Yeah, Boss. Okay, Shangri-La, brad. Kaya nga eh, no? Bad trip eh, no? I like Boss. And if I think I would pick another one, ano ba? Actually, bihira ako mag-luxury na apparel na yung ganun eh. More on active wear kasi ako. Active wear ka talaga eh. Active wear kasi ako eh. Even sa Boss, nag-active wear ako eh. Pero mostly ang Boss kasi ngayon branding ni pareng Cholo na. Si Boss. So, binigay ko na sa akin yung Boss. Meron ganun. Meron kang, I have a lot of... sa active wear pala, Lacoste. I like Lacoste. I have a lot of brands na parang dun ka nakikilala. Kahit di mo kasi yun lang lagi. Ako doon ako nakilala ngayon sa Lululemon. Lululemon. Sa akin, Ami. Sa luxury apparel ko, Ami. Isa. Damit, no? Damit. Ako, cardigan ko. Pari, nakita mo yung mga ibang hoodies nila ngayon? Gaganda, ang bigat. Ano ako doon? Harbor City? Medyo ako doon. Shoutout kay sino nga ba yung SA namin? Woo! Next naman. Luxury bags. Bags! LV. LV, number 1. Next. Love na love ko yung kipal natin eh. Pang lagi kong ginagamit ngayon. Remova, for luggages at least. Remova. I have a Bottega. I have a Loewe. Yun na yung 3. 4. Tapos pare, ang galing Same tayo. Ano dun? Top ko is LV. 1. LV. Second ko is Bottega. Bottega's nice. Third is Loewe. Pare, ang Loewe kasi. Puzzle bag. Puzzle bag, yes. And if ever meron pa, fourth ko, Goyard. Yun ang forever, ko pa ngayon. Hindi ko pa, ang dami ko ng bag. Hindi mo pa nakakabili. Ako rin. Gusto ko kasi yung hindi pa ako nakakabili. Gusto ko yung backpack eh. Ang mahirap kasi sa Goyard. Ang hirap siyang ternohan, sa totoo lang. Hindi siya minimalist eh. Gusto ko minimalist eh. Yeah, ako rin. Gusto ko minimalist. Like, makikita mo nga lahat ng ko plain. Kaya gusto ko ng Bottega. Plain lang. Kasi sobrang plain. You know it if you know it. Sa akin, baliktad. Plain damit ko eh. So, yung bag ko, dapat, kunyari, yung LV ko, blue. Ayun. Kaya ganyan yung LV na parang medyo may pagkaano siya, pero dapat naka-plain ako. Hindi pwedeng lahat color. Oo. Kumbaga, mamimili ka lang. Plain bag o plain
clothes. Tapos pag plain clothes ka, banat ka ng bag. Now, let's go to shoes. Shoes, Golden Goose. Yes. Xenia, gusto ko yung Xenia. Xenia. Hermes, na-try ko yung Hermes, pero hindi siya masyadong comfortable for me. On. On. Ako, puro on no? Chill lang, on. Puro on. Yeah, On na Luebe, mga... On, Luebe. Meron ako Luebe na, on. A6. A6. Mga A6 New na mga Balance. New Balance. Comfy era ka na Comfy ba, era Brad? na. Comfy era na. Wala na tayo sa hype era eh. Wala na tayo sa hype. Wala masyado. Wala na masyado, no? Meron lang ako ponte-unti kasi syempre, to keep up with the trends. Gusto mo rin naman kasi talaga. Of course, hindi mawawala yun. You need to at least keep up, especially as a content creator. What's one more thing importante sa content creation? For me, relatability. Ng tao. Kaya marami Alam mo nagka-cloud ikaw, chase eh. kaya ka bumomba, you're technically selling something that not everyone can relate. You can relate to. Di ba? You're selling a Rolex. Kaya ka bumomba is relatability. You made it seem, you humanized the Rolex. Normalized buying not Rolex. really normalized. Kasi normalized means marami na makakabili. Konti pa rin naman nakakabili ng Rolex eh. Pero I think it's beyond ridiculous na. Pero you humanized it. Kumbaga, kahit wala akong pambili ng Rolex, papanoorin kita kasi natatawa ako, na-entertain ako, natututo ako sa Rolex ngayon sa'yo. Tama. So, hinumanize mo siya. Yun lang sa akin, you humanize these things because social media is already, pinenetrate mo na yung buhay ng tao eh. So, ayoko na ng masyadong curated, technical. Another thing pa na pinakagusto kong nangyayari ngayon, aside from helping my colleagues, competitor, people that are in the industry, one thing that I'm very proud of you're helping then is mga other businesses. Now, if you think of it, hindi. Not related to watches. Kasi if you think of it, sino ba tingin mo makakabili sa amin ng mga Rolex? May pera. Yung may pera. Sino ba yung mga may pera? May mga negosyo. Ito. Kaya I always make sure that yung mga may negosyo, pinaplug ko. Tama. It's good. So, you are here buying a Rolex. What do you do? Tama. What company do you have? Tama. Guys, again, you humanized it. Again, it's because it's not all about the Rolex. Yes. Kasi if you made it all about the Rolex, hindi naman unod agad sa'yo yung walang pambili ng Rolex. Is symbol of success. Yes. No, I'm saying your content is not all about the Rolex. Because if you made it all about the Rolex, maraming magsaswipe. Kasi hindi mo ma-relate eh. Tama. So you made it relatable. You humanized it. I think naging curious cat yung mga tao. Curious sila. Ano ba meron dyan? Ano ba meron Kumbaga, dyan? ginawa mong minasa mo in a sense na kahit nga yung pero walang... mamamasa pala. Namasa mo nga. Namasa yung something na luxury. Kumbaga, even your tagline is very, di ba? Alam mo yun, humanized niya. Humanized. Grabe, no? Ang bilis ng panahon. Hindi ko nga sinasadya eh. Sometimes, no, yung hindi mo sinasadya mangyari, yun yung pumuputok eh. How many contents have you thought that wouldn't go viral, tas nag-viral, di ba? Mas nag-viral pa nga yung hindi ko masyado pinag-isipan. Tama. Yung inon mo lang. Tsaka very natural. Very natural. Very natural. Okay, going next. Top 3 perfume mo. Perfume! Creed. Still my go-to. Shit! Creed. Aventus? Aventus. Go-to ko pa din siya hanggang. Guys, 20,000 plus yun ah. Creed ang go-to ko. Lalabo. Another 13 tsaka yung Santal. Yun din yung isa pang go-to ko. Tsaka si CZ, pinasok ako sa Byredo. Tama ba? Byredo. Ako meron akong isa yung pinaka-favorite ko ngayon. It's and I rarely use it. Thomas Cosmala. Hindi ko alam yan. Paris Can Thomas. I see itsura? Hindi ko alam Thomas yan. Cosmala. Sana ang hirap makahanap. Nakahanap lang ako sa airport ng Jeddah when I was traveling for Middle East. No? Yeah, Thomas Cosmala. Number one ko yan. Next ko is honestly yung YSL. Na bago ngayon. And then, yung yours ata yun, na YSL. May isa akong Joe Malone eh. Joe Malone. Fresh lang na Joe Malone na English pear, something like that. Very fresh lang siya. Actually, what I do is, pagka-perfume ko ng isa, laging may 3 sprays ako ng Joe Malone on top. Talaga? Wow. So, I combine yung mga... may mga combine. May pro na pro. Hindi naman pro. Vain. Kasi ito ang Joe Malone kasi, they really encourage smell. up to 3. Up to 3 combinations. Okay. Kunyari, yung wood nila, i-combine mo with this English pear, yung rose nila, i-combine mo with ganito, 'di ba? So, na-try ko lang na
may sa Bulgari at saka sa YSL. Tapos, kasi yung Bulgari Wild, very manly eh. Yeah. Tapos, spray mo siya ng konting parang fresh na amoy. May sistema siya, guys. May sistema. May proseso. Oo. May proseso. Na-addict ako dyan kahit dahil kay paring Cholo eh. Ako kasi very ignorant. Pero alam mo kung ano nagustuhan ko dun sa may ginawa kang content? Saan? Pare yung lotion, hinaluan mo ng perfume. Oo, nakita ko kung gumagana daw yun eh. In fairness, gumagana naman. Gumagana. Buong Pero katawan hindi mo, lang siya pwede sa lotion na may scent. Ay, hindi. Kailangan scentless Yung mga lotion mo. scentless na Nivea na ano pwede lang. Pwede yun. I think one of the things also kaya siguro kahit papano relatable ako is because wala akong, technical stuff, wala akong kinokontent eh. Wala. Like, hindi mo ako ever, like, very, mabango to Like, You're not, hindi ko kaya explain eh. you're jack of all trades eh. You're not master of one. Oh, kumbaga, like, layman's terms, mabango. Hindi ko na siya i-explain yung... So, I think that's also, again, that stems back to relatability. Totoo yun, parang, wala akong maisip na parang relo mo. Di ba? Wala akong ganun katumbas. Oo. Wala. Maybe basketball, pero hindi ko naman na siya kinokontent eh. For me if you would ask me, Tito Mikey, Kahit damit eh. number one, Dadamit. ako nakikita ko, fashion active wear. Ayun. Fashion active Yeah. lifestyle. Yeah, Yun yung lifestyle. nakikita ko. Fashion, if travel hindi ko Hindi, na makikita hindi mo na siya nagka-travel. Yung travel ko, very din eh. Business, hindi rin naman. Hindi rin. Yung travel ko, damit. Oo. Diba, fits nung nag-travel ako. Kaya yung sinapping ko. Unang tumatatak sa akin yung fashion. Hindi rin naman kami pag nag-travel kami, hindi rin naman And kami. work-life balance. O yun, work. Yung work-life Aspirational. balance. Tama. Kasi travel, hindi rin kami pupunta sa sites. Hindi ko naman sa'yo masasuggest kung, pagpunta ng Hong Kong, dito ka pumunta. Di ba may mga ganun travel vloggers? Hindi ko rin. Wala kasi akong Hindi mo ignorante ako eh. Para mas Sumusunod masarap lang ako maging kay ignorante. Sisi. Sumusunod lang Kasi ako. mas relatable ang ignorante. Exactly. Mas relatable Natsambahan ang mo nga. ignorante. Dati, you would think, kailangan expert ka para, di ba, kailangan magaling ako dito para maniwala sila sa akin. Hindi. Tanga ako sa ganyan. Marami rin naman tanga sa ganyan. Tingnan mo pare, gumawa ako ng iba. If you were to create a content na podcast, magke-create ka ba ng other page? Or same lang din sa page mo? Well, meron yung Tito Thoughts. Ako? Hindi. Magke-create ka ba ng other page? Hindi. Same na, di ba? Ako. Yeah. Because kasi I'm you're Tito Mikey. very Ikaw kailangan. general. Yun nga eh. Yun yun yung nga. inaano. Kasi Iba yun. yung isang account ko, all about watches. Meron pa akong behind the desk ngayon, pare. Yun, may nakita ko. behind Ito the kasi, desk. finalo kita, yung original, yung paring Hybe, because this is the content that I expect. So pag Yes. binanata mo ako ng bago, sino to? Ano to? Naninibago ka na. Ano to? Di ba? Di naman ito yung nakasama. My strategy naman Iba kasi. is not to create a new perspective of paring Hybe. But some different- people are not attracted kasi buying. sobrang niche yung ginagawa Totoo, ko. totoo. Transactional. Oh. Not everyone appreciates Vloggish that. yun eh. Yeah. Ah. Not everyone appreciates those kind of videos. Maganda talking video. Yes. So may paring Hybe Studios. Tama yung ginawa mo. Diba? Tapos kung wala naman, gusto nila na very educational, me talking to them, Tama. behind the desk tayo. Oh, may ano talaga, tama yung proseso. Sa Pero akin, mas mahirap. mas mahirap kasi mas marami. Yes. Sa akin, jumble eh. Pero okay, it Jumble-jumble. works for you eh. Kasi sa akin, again, my product is myself. So, ito yung ginagawa ko. So, pag nakita niyo ako may running era ko, may running era ko. Pag nakita niyo akong may tennis era, may tennis era ko. Hindi ako, dito pag running dito pag work, dito pag hosting. Tama. Hindi. Ito lahat, jumble. Kasi, your life is in one account eh. Yeah. Tao eh. Ikaw yung product. Hindi ko na nakita yung quality. Kala nila normal t-shirt lang sa mga nagbabranding ng 250, 300, 400. If you ask for future plans, one day, no one will know who Tito Mikey is.